Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, patuloy tayong nananalangin sa ating makapangyarihang Diyos upang ang ating nararanasang sitwasyon sa panahon ay matigil na at hindi na maghirap pa yung mga kababayan natin na nasa mabababang lugar at madaling bahayan. Sa ating pagninilay, nais kong balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Dito sa kwento sa buhay ng mga Israelita, ipinakilala sa atin ang Diyos na makapangyarihan sa salita at gawa. Ang Diyos na nagligtas sa kanyang bayang Israel sa kalupitan sa pagpapahirap ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Di ba narinig natin noong mga nakaraang araw kung papaano ang Diyos na makapangyarihan ay nagpadala doon sa Ehipto ng ilang mga salot para mabago ang isip ng Paraon at paalisin na ang mga Israelita. At sa katapusan, dahil hindi na makayanan ng Paraon at ng mga Ehipsyo ang maraming salot na ipinapadala ng Diyos, pinaalis na niya ang mga Israelita sa Ehipto. Pero nagbago ang kanyang isip, di ba? At hinabol niya kasama ang kanyang mga kawal ang mga Israelita para pabalikin sa Ehipto. Pero nangyari na ang makapangyarihang Diyos na ito ay nagsabi kay Moises, "Ihataw mo ang iyong tungkod sa dagat. Mahahati ang dagat, matutuyo ang lupa, at doon kayo dumaan." At nangyari ang sinabing ito ng makapangyarihang Diyos. Nakatawid ang mga Israelita sa dagat at pagkatawid nila, nagbalik ang dagat sa kanyang dating anyo at ang mga Ehipsyo na sumusunod, nalunod at namatay. Ngayon, sa ating pagbasa, nais ng makapangyarihang Diyos na patuloy siyang kilalanin ng mga Israelita bilang makapangyarihang Diyos. Nais niya na matakot sa Kanya ang mga Israelita. Kaya nagsalita siya kay Moises na naririnig ng mga Israelita sa pamamagitan ng kulog, ng kidlat, ng ulap, ng apoy. At natakot ang mga Israelita at sila'y kumilala at sumamba sa Diyos sa pagkakataon na yon. Pero kung susundan natin ang kwento ng buhay ng mga Israelita sa lumang tipan, bagamat natakot sa umpisa, habang tumatagal, yung takot na yon nawawala, napapalitan ng katigasan ng ulo. Kaya nga ang kwento sa lumang tipan ay kwento ng buhay ng mga Israelita kung papaanong patuloy na nagpapadala ang Diyos ng mga propeta para sila'y paalalahanan. Magbago na kayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magbalik loob kayo sa Diyos. Pero alam natin ang kwento ng mga propetang ipinadala ng Diyos sa Israel. Ang lahat ng ito ay pinatay at hindi pinakinggan. At mababasa natin sa Bagong Tipan
Ang kahuli-hulihang ipinadala ay si Jesus. Umaasa ang Diyos, pakikinggan ang kanyang anak. Susundin ang utos ng kanyang anak, sapagkat anak ng Diyos, pakikinggan, igagalang. Pero alam natin kung ano ang ginawa ng tao kay Jesus na anak ng Diyos. Katulad ng ginawa sa mga naunang propeta, si Jesus din ay pinatay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay hindi nagbago. Noon, ngayon, at magpa hanggang wakas. Mananatili ang pag-ibig na ito ng Diyos sa tao sa kabila ng katigasan ng ulo at ng puso ng tao. Bakit ganon? Kasi kung iisipin natin, ilang beses nang nagpadala ng propeta at sa kahuli-hulihan ang kanyang nag-iisang anak para paalalahanan ang tao na magbalik loob, magsisi, magbago ng buhay. Bakit hindi nawawala ang pag-ibig na yun ng Diyos sa tao? Ang sagot, di ba, alam nating lahat, sapagkat siya'y Diyos at hindi tao. At dahil siya ay Diyos, siya ay Diyos ng pag-ibig at ang kanyang lengguwahe, ang kanyang language ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Iba ang Diyos sa tao. Ang tao napapagod magmahal. May limitasyon, may kondisyon, may hangganan kung magmahal. Mayroong para bang iniintay na kapalit ang pag-ibig ng tao. Kaya kung sasabihin natin, bakit ang Diyos hindi napapagod at hindi nagbabago sa kanyang pagmamahal noon pa man sa panahon ng mga Israelita at ngayon sa panahon natin at sa mga darating pang panahon. Iyon ay sapagkat siya'y Diyos at hindi tao. Kaya mga kapatid, hingin natin sa Kanya ang biyaya na matutunan din nawa natin ang pagmamahal ayon sa Kanyang halimbawa. Matutunan din nawa natin ang magmahal na hindi nag-iintay ng anumang kapalit. Ang magmahal ng walang kondisyon, walang limitasyon, walang hanggan. At mahirap ito at hindi natin ito kaya. Pero walang imposible sa Diyos. Kapag hihingin natin ito sa Kanya, ibibigay niya ito sa atin sapagkat ito'y makabubuti sa atin. At ito ang maglalapit sa atin sa Kanya.